amihan o northeast monsoon na nanatiling dominante sa northern at central Luzon. May mga lugar na posibleng makaranas ng flash flood o landslide. Mga kababayan, walang bagyo na inaasahan sa ngayon, ngunit hindi pa tapos ang ulan. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ang ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Northeast monsoon o hanging amihan naman ay patuloy na umiiral sa northern at central Luzon. Samantala ang easterlies ay nagbibigay ng panakanakang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kombinasyon ng mga sistemang ito ang dahilan ng paulit-ulit na pag-ulan lalo na sa mga rehiyong sanay na sa moisture ngayong buwan ng Disyembre. At narito ang detalyeng weather forecast by area. Sa lugar ng Caraga, Davao Region, Soc-Sargen, Zamboanga, Peninsula, Palawan, Basilan, Tawi-Tawi. Ang weather po natin ay cloudy skies na may scattered rain at thunderstorm. Ang epekto nito ay posibleng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubuntukin at coastal areas. Paalala sa ating mga kababayan, kapag tuloy-tuloy ang ulan ng higit sa 2 oras, maging alerto na agad at posibleng may pagbaha at landslide na magaganap sa mga ilog at sa matataas na bahagi ng lugar lalo na sa mga bulubunduking lugar. Easterlies related rain sa lugar ng Bicol Region, Southern Samar, Eastern Samar at Samar Leyte. Ang ating panahon ay cloudy skies na may scattered rain at thunderstorm. Ang epekto nito ay moderate hanggang heavy rains at biglaang pagbaha sa mga low-lying areas. Hanging amihan naman ang dominante sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Ang ating weather po dyan ay cloudy skies na may tuloy-tuloy na pag-ulan, sanhi ng northeast monsoon o hanging amihan. Ang epekto ay landslide at mataas na antas ng ilog, delikado ang mga pagbiyahe sa kabundukan. Ito ang mga lugar na dapat pinaka-alerto ngayong linggo. Sa Metro Manila naman at karatig lugar sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng CAR at Central Luzon, ang weather po ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain. Walang significant impact pero huwag pa rin maging kampante. At sa rest of the country, ang weather ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain shower o thunderstorm. Ang epekto ay flash flood at sa oras ng malalakas na thunderstorm, mag-ingat po sa mga pagbaha. Para sa ating wind and coastal water conditions sa northern and central Luzon, ang hangin ay moderate to strong winds from northeast at ang dagat ay moderate to rough seas na may alon na 2.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Hindi inirekomenda ang paglalayag sa mga maliliit na bangka. Sa Visayas at rest of Luzon, ang dagat ay may alon na 1.2 hanggang 3.1 metro ang taas. Mag-ingat ang ating mga kababayang mangingisda sa paglaot. Sa Mindanao, ang hangin ay light to moderate winds at ang dagat ay slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 1.2 metro ang taas. Mas ligtas kumpara sa Luzon. At sa ating temperatura, minimum temperature na itala 23.5 degrees Celsius at ang maximum temperature naman ay 30.7 degrees Celsius. Mga kababayan, malamig sa umaga at malisangan naman sa bandang tanghali dahil typical December pattern na po ang ating kalagayan sa ngayon. At para sa ating astronomical info, ang araw ay sisikat mamayang alas 6:15 ng umaga at tulubog naman ito bandang alas 5:30 ng hapon. Mga kababayan, sa ngayon ang pangunahing dahilan ng ating lagay ng panahon ay ang malakas na shoreline na patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Dahil dito inasahan ang mas madalas na pag-ulan at paminsan-minsang thunderstorm sa mga susunod na araw. Ang pinaka-apektadong lugar nito at ang pinakamalakas na maapektuhan ay ang Cagayan Valley, silangang bahagi ng Luzon, kabilang ang mga lugar na malapit sa Sierra Madre. At sa ating rainfall outlook, maaring umabot sa 100 hanggang 200 mm na buhos ng ulan ang kabuang ulan hanggang weekend. At ang epekto at babala nito ay posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River na ngayon ay nananatiling mataas at pinapayuhan ang mga nakatira sa mga mabababang lugar at tabing ilog na maghanda para sa posibleng pagbaha. Maging alerto din ang anumang abiso
ng Local Government Unit o LGU at ang Disaster Responsive Unit. Samantala, ang easterlies ay patuloy na nagdadala ng pag-ulan sa silangang Mindanao, lalo na sa mga baybayin at windwards areas. Bagamat hindi kasing tindi ng ulan sa Hilagang Luzon, posible pa rin ang biglaang buhos ng ulan at localized flooding sa ilang lugar. Habang ang tropical cyclone outlook naman sa kabila ng aktibong panahon, wala tayong nakikitang senyalis na isang pinangangalan ng bagyo o magiging bagyo. Walang named tropical system sa extended forecast at inaasahang mananatiling bagyo-free ang bansa hanggang katapusan ng Disyembre. Ang umiiral ng kondisyon ng malakas na wind shear ay patuloy na pumipigil sa pagbuo ng anumang tropical cyclone. Kaya paalala sa ating mga kababayan, maging handa, manatiling mag-ingat at impormado. At patuloy na susubaybayan ang mga abiso mula sa lokal na otoridad at pag-asa, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Kaya ngayong araw, ang kombinasyon ng shoreline at easterlies ang pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang tsansa ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung titingnan natin ang satellite image, malinaw na nakikita ang setup. Ang low-level clouds mula sa silangan ay patuloy na pumapasok, habang ang mas malamig na hangin mula sa hilaga ay bumababa. Kapag nagbanggaan ang dalawang hangin, nagkakaroon ng wind shear, mas nagiging aktibo ang ulan at thunderstorm. At ang pinakaramdam nito ay sa Eastern Luzon at Eastern Mindanao. So kaya ano ang inasahan sa bawat rehiyon? Sa Northern Luzon, mas malakas na ulan sa Sierra Madre papunta sa Isabela at Cagayan. At posibleng tuloy-tuloy ang ulan sa windwards areas. At sa west coast ng Ilocos at Zambales, karamihan ay tuyo. Bahagyang ulap lang dahil naharangan ng Cordillera ang moisture. Sa Metro Manila naman at Central Luzon, maulap na may panakanakang mahinang hanggang katamtamang mga ulan. Hindi kasing bigat ng ulan sa Hilaga. Walang indikasyon na widespread flood sa ngayon. At sa Eastern Mindanao, tuloy-tuloy ang ulan dahil sa easterlies mula Siargao at Surigao hanggang Davao Region. Ang ulan ay nakafocus sa silangang bahagi dahil sa nahaharang ng mga bundok ang moisture bago makarating sa kanluran. Sa Visayas naman may posibilidad na afternoon showers. Mas mabigat ang ulan sa silangan at hilagang bahagi. At sa central areas ay paibaba ang buhos naman ng ulan. At sa west side area, sa Palawan, Western Visayas, maganda po ang panahon, mas tuyo at maliwanag, minimal ang tsansa ng mga ulan. At sa ating paparating na setup, may isang low pressure system na dadaan sa Japan at ito ang hihila pataas sa shoreline. Magpapalakas sa amihan, northeast monsoon at ang resulta sa pagdating ng weekend, mas malamig na hangin sa Northern Luzon. Mas tuyo ang panahon lalo na sa kanlurang bahagi. At para sa ating devotion, Bible verse of the day mula sa Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat ibinigay sa atin ang isang sanggol, ipinagkaloob sa atin ang isang anak. Ang pamamahala ay nasa kanyang balikat at siya'y tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon, may ulan, may hangin, may lamig, ipinapaalala ng Pasko na may isang dumating upang magdala ng kapayapaan. Hindi niya pinigilan ang unos, ngunit siya ang kapayapaan sa gitna ng unos. Habang patuloy nating binabantayan ng panahon, alalahanin natin na ang ating tunay na seguridad ay nasa prinsipe ng kapayapaan, ang ating Panginoong Hesus, na isinilang at ginugunita natin ngayong Kapaskuhan. Purihin ang ating Panginoon, sapagkat siya'y dakila at higit na makapangyarihan. Katulad ng ulan na nagbibigay buhay sa lupa, ang kapanganakan ni Kristo ang nagbibigay buhay sa ating pag-asa. Ngayong Disyembre, habang binabantayan natin ang lagay ng panahon, huwag nating kalimutang maghanda, mag-ingat at higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. At narito ang ating mga safety reminders sa ating mga kababayan. Sundin ang abiso ng inyong local government unit at ng pag-asa at iwasan ang pagtawid sa mga rumaragasang baha. Tulungan ang kapitbahay, lalo na ang mga matanda at bata. Sa gitna ng malamig na maulang Disyembre, maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Kung nagustuhan ninyo ang
ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Salamat sa mga kababayan natin na patuloy na nagtitiwala at tumatangkilik dito sa ating channel. Salamat sa inyong mga super thanks at mga komento. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayong lahat. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, maghiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.